Lahat tayo mga idol ay nangangarap na magkaroon ng masayang pamilya. Masayang pamilya na makakasama mo habang buhay at makakaramay mo sa tuwing ikaw ay mayroong pinagdadaanan at problema. Ang pangarap na ito ay pangarap ng marami, lalo na mga idol ang mga kababaihan na kung saan nga mga idol ay nangangarap na magkaroon o mapangasawa ay ang lalaki na makakaunawa at makakaintindi sa lahat ng ayaw at mga gusto niya. Aalalahanin at uunawain kapag mayroong mga matitinding problema na pinagdadaanan, lalo na kapag problema sa pamilya. Alam naman nating lahat mga idol na ang pagbuo ng pamilya o ng isang pamilya ay hindi basta-basta. Oo mga idol, masaya sa umpisa, masaya ang unang pagsasama at sa mga unang taon. At lalo na nga mga idol kapag nagkaroon na ng unang anak na siyang mas lalo magpapatibay sa relasyon bilang mag-asawa. Subalit kapag nagtagal na mga idol at nagkaroon na ng maraming anak, ay dito na mag-uumpisa nga mga idol ang totoong pagsubok at hamon bilang mag-asawa. Minsan ay dumarating nga mga idol sa ating pamilya ang problema na kung saan nga mga idol kapag nadadagdaga na ang ating mga anak ay dito na lumalaki ang ating pangangailangan. Mga pangangailangan mga idol na hindi na napoprovide ng padre de pamilya na nagiging dahilan mga idol para maging problemado ang ilaw ng tahanan nang walang iba nga mga idol kundi ang ina na kung saan nga mga idol ay nasa bahay upang alagaan ang mga anak at upang gawin ang mga gawaing bahay. At bukod nga mga idol sa problemang financial ay dito nga mga idol dumarating ang pagsubok sa pagsasama na kung saan nga mga idol ay minsan ay hindi nagkakaunawaan at dito nga mga idol ay nangyari sa pamilyang ito na nang dahil nga mga idol sa sobrang problema na ng babae ay hindi na niya nakayanan pa dahil nga mga idol sa nagkaroon na ito ng postpartum. Makikita natin mga idol na ang babae ay mayroon pang maliit na anak. Subalit ang babaeng ito nga mga idol ay nakaranas ng postpartum. Ito ay isang sakit nga mga idol na hindi maunawaan ng marami, lalo na ang mga kalalakihan. Ang pagbubuntis mga idol ay isang kakaibang karanasan para sa isang babae. Bukod sa mga pagbabago sa katawan, ang pag-aalaga at pagsisilang ng bagong buhay ay maaari maghatid ng iba't ibang klaseng emosyon at reaksyon mula sa nagdadalang tao. Bagamat karamihan mga idol ay masaya sa kanilang pagbubuntis at pagiging bagong ina, hindi ito ang nararamdaman ng iba. Ayon sa mga pag-aaral mga idol, mas mataas ang risk ng mga babae sa pagkakaroon ng depresyon o depresyon. Ito ay isang kalagayang tumutukoy sa kondisyon ng mental health ng isang tao. Ito ay lubhang nakakaapekto mga idol sa mood o emosyon, pag-iisip at gawain ng nakakaranas nito. May iba't ibang uri mga idol ng depresyon na pwedeng maranasan ng isang babae at isa na rito ang postpartum depression. Maaaring ang babaeng ito nga mga idol ay nakaranas ng postpartum at dagdag pa nga mga idol ang problema sa pamilya na kung saan nga mga idol ang lalaki ay hinahinala na nagkaroon nga mga idol ng hindi magandang ginawa. At dagdag pa rito nga mga idol ang hindi pagkakaunawaan ng biyanan o ang magulang ng lalaki. At dahil nga mga idol sa halo-halong problema at sa bigat na dinadala ng babae ay dito nga mga idol ay magagawa niya ang isang bagay na hindi sukat akalain ng marami na magagawa ito ng isang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa tindi ng problema mga idol na dinadala ng babae ay sinunog niya ang kanyang 3 anak at sinunog niya rin niya ang kanyang sarili pagkatapos niyang sunugin ang kanyang 3 anak. Marahil marami ang nagtataka sa inyo mga idol na kung talagang mahal ng ina ang kanyang 3 anak ay bakit hindi na lamang siya ang nagsunog sa kanyang sarili at bakit kinakailangan pang idamay ang kanyang 3 anak. At sa ating paliwanag na ito nga mga idol ay ating maunawaan kung bakit isinama ng ina ang kanyang mga anak. Sa unang tingin nga mga idol ay mahirap unawain ang desisyon na ginawa ng isang ina na isama ang kanyang 3 anak sa isang masakit na pamamaalam sa mundong ito. Marami ang nagtataka, naghuhusga at nagtatanong, bakit pati mga bata? Bakit hindi siya na lang na mag-isa?
Ngunit sa likod ng lahat ng iyon ay isang kwento ng matinding pagod, kawalang pag-asa at pag-ibig na handang ialay ang lahat, pati ang huling hininga. Araw-araw mga idol ay pasan niya ang bigat ng mundo, isang ina na walang katuwang, walang mapagkakatiwalaan at walang matibay na suporta. Ang allowance para sa kanyang 3 anak ay 2,400 lamang. Isang buwan yan mga idol, isang halagang hindi man lang sapat para sa pagkain, gatas, gamot at iba pang pangangailangan. Dahil mayroon silang 3 anak mga idol at marami ang pangangailangan nila, habang ang ina naman nga mga idol ay nakakaranas pa ng hindi maganda at lubhang mayroon pang karamdaman na kahit ang kanyang sarili ay hindi na maipapagamot. Habang ang asawa ay isang pulis na tila unti-unti nang nawawala ang atensyon at presensya sa pamilya. Siya naman ay araw-araw na humaharap sa realidad ng kakapusan, pagod at pag-iisa. Bitbit niya mga idol ang mga bata saan man siya magpunta, sa palengke, sa ospital, kahit saan, dahil wala siyang ibang mapag-iiwanan. Madalas ay puyat, malalim ang eye bags, nangingitim ang ilalim ng mata, at kahit gutom na siya ay inuuna pa rin ang mga anak. Lahat ay kinaya niya hanggang sa dumating ang araw na hindi na niya kinaya pa. Para sa ilan mga idol ang kanyang desisyon ay mali, makasarili at masakit. Ngunit sa mata ng isang inang lubos na nagmamahal at walang nakikitang ligtas na kinabukasan para sa kanyang mga anak, ito ay isang desperadong hakbang o desisyon upang protektahan sila mula sa higit pang sakit, gutom at kapabayaan. Para sa kanyang puso mga idol, mas mabuti nang sabay-sabay silang makapagpahinga kaysa maiwang nakatali sa isang mundong walang kasiguraduhang may magmamahal sa kanila gaya ng pagmamahal ng isang ina. Maaaring ang iniisip niya, ako lang ang tunay na makapag-aalaga sa mga anak ko. Kung iiwan ko sila, sino ang magtitiyak na hindi sila maghihirap, hindi sila mapababayaan, hindi sila masasaktan? At sa isip niyang pagod na mga idol, baka doon sa kabilang buhay, wala nang puyat, wala nang 2,500 na kailangang pagkasyahin, wala nang gutom at pagluha, tanging kapayapaan na lamang ang naghihintay. Hindi natin kinakailangan mga idol tanggapin ang kanyang ginawa, pero sana matutunan natin siyang unawain, sapagkat sa likod ng kanyang tahimik na pagyakap sa kanyang mga anak sa huling sandali, may isang ina na umiibig hanggang dulo, isang ina na sinubukang ibigay ang lahat na kahit walang-wala na siyang maibigay. Sa mata ng Diyos mga idol ay hindi tama ang ginawa ng isang ina, subalit ang ginawa niya mga idol para sa kanyang mga anak ay hindi natin kailangang husgahan, dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang problemang pinagdadaanan. Subalit ang kanyang desisyon nga mga idol ay maaaring paraan niya upang hindi na sila makaranas ng paghihirap at pagdurusa na kanilang naranasan. Kayo mga idol, ano ang masasabi ninyo sa nangyari? Ano ang inyong magiging opinion nga mga idol? At ano ang inyong maipapayo sa lahat ng mga ina na nakakaranas ng depresyon? Ibahagi mo naman mga idol ang iyong reaksyon at opinyon sa ating comment section.